Hindi po sa 1 John chapter 4. And tingnan niyo po, ang focus po natin dyan is basically yung first 3 verses po dyan. Sabi po ng verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. And sa part po to ng scripture, tinuturuan po tayo ng Bible na hindi po natin dapat tanggapin or basta na lang paniwalaan yung mga bagay na dapat na atin po napapakinggan. Now, ang interesting po dito is kasi sabi po ng Bible na hindi niya sinabi na believe not the things that you always hear. Kundi sinabi niya is believe not every spirit. And I think may reason po, yun po actually pag-uusapan po natin. And yung sermon po natin ngayong araw po ito, ang pamagat po ay spiritual poisoning or yung pagkalason po ng espiritu. Now, punta po muna kayo ng Genesis chapter 2. Buhay po muna natin itong konsepto ng espiritu. Sapagkat marami po mga tao naniniwala po or may mga religions na natuturo na ang tao po is only consist of body and soul. Now, hindi po yan paniniwala po natin sapagkat malinaw po sa Bible. Sabi po ng Bible, pumunta po ng Genesis 2. Sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians 5:23, And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Now, tinuturo po ng Bible, o ang paniniwala po natin as Baptists, na tayo po ay consist hindi lang po ng body and soul, kundi tayo din po ay merong espiritu, okay, or spirit. Now, pag binasa po ninyo yung Bible, maaari ninyo sabihin, kasi ang argument ng mga tao na naniniwala na meron lang body and soul ang isang tao at wala siyang spirit is because of the fact na usually minsan kapag binabasa natin sa Bible, yung soul and yung spirit ay intertwined. Katulad, bigyan ko ng example sa James 2. Sabi doon, as the body without the spirit is dead, pero ang pinapatunayan po ng spirit doon is actually yung kaluluwa. Na para bagang ang tao na walang kaluluwa at ang katawan na walang kaluluwa ay patay, right? Pero ang ginamit po ng word doon ay spirit. Okay? So there are times in the Bible I would say na yung soul and spirit are intertwined. Pero malinaw po na tinuturo po din ng Bible na hindi lang po tayo consist of two entities, body and soul, kundi tayo rin po ay merong spirit. Patunayan ko po ito sa inyo. Tingnan niyo po yung Genesis chapter 2. Tingnan niyo po sa verse 7. And sabi po doon, And the Lord God formed man out of the dust of the ground. So yun po yung katawan. Tama? And yun po yung pinaniniwalaan po natin. Nasabi po yung Bible, babalik po yung katawan po natin sa alikabok, right? Kapag tayo po ay namatay. So yun po yung katawan. And sabi po doon, and breath into his nostrils, the breath of life. At pansinin niyo po yung sinabi ng Bible, and the man, Genesis 2:7, sabi po, and the man became a living soul. Nung sabi ng Bible, naging buhay na kaluluwa yung tao na hiningan ng katawan. So nakikita po natin dito na merong katawan, yung dust of the ground, tama? Tapos brother, kasi ang sinabi lang naman dyan yung living soul. Pero interesting po yun kasi hindi niya po sinabi lang doon na nung hiningahan ng Diyos yung tao, yung katawan na inukit niya sa lupa, ng hininga ng buhay, hindi niya po sinabi doon na ang tao ay naging kaluluwa. Although syempre magiging weird yun, pero binigyan niya kasi ng adjective yung word na soul. Sabi niya po, yun po ay living soul. Kasi nung kung titignan po ninyo, yung si Adan, right, kung siya po finorm ng Diyos, siya po ay connected with God. So yung kanyang kaluluwa po, at saka yung espiritu niya po, buhay. Okay, baba po kayo ng Genesis number 16. Tingnan niyo po yung commandment ng Diyos kay Adam. Sabi po doon, And the Lord God commanded the man, si Adam po yan, saying, Of every tree of the garden of thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ang commandment po ng Bible kay Adan, ng Diyos kay Adan, na sabi niya, pwede kang kumain ng anumang bunga, ng anumang puno sa Garden of Eden, wag mo lang kakainin yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at ng masama. Okay? And just to take note, hindi po apple yon. Okay? Kasi tinuturo po ng maraming tao, apple daw yon. Okay? Hindi po yun yung apple.
Hindi ko alam kung anong prutas yun or itsura nun, pero sabi po ng Bible, is the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Eh sabi po ng Bible, kapag sabi po ng Diyos, na kung kakainin sa panahon na kakainin po yun ni Adan, sabi niya po, mamamatay po siya. Okay? Now, ito po yung signification, kasi kung papansinin niyo po doon, punta po kayo na Genesis 3. Genesis 3. Okay. Yung Genesis, kasi yung ginawa po nila, nakinain po nila yung prutas po na yon, ng knowledge of good and evil, hindi po sila, kung titingnan niyo po, physically, hindi po sila namatay. Tama? Pero, ang sabi po sa Genesis 3, tingnan niyo po yung verse 22, ito na po yung huli. And sabi po doon, and the Lord God said, Genesis 3:22, and the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil, and now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out of the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and with a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. So ang ginawa po ng Diyos, tinik out po sila nung Garden of Eden. Okay? Now, hindi po sila physically namatay. Tama? Pero, so, ibig sabihin ba ng Brother Chris na hindi natuloy yung sinabi ng Diyos na kapag sila kumain nung prutas ng kaalaman ng mabuti at masama, mamamatay sila. Right? Kasi ang argument dito, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, kapag kinain nyo yun, mamamatay kayo. Pero kinain nila yon, and kung titingnan natin yung story, hindi sila actually physically namatay. Kasi ang namatay doon, symbolically speaking, nung kinik out sila from the Garden of Eden, ang namatay doon is actually their spirit. Okay? Kaya malinaw po doon sa Genesis chapter 2 verse 7, nung sinabi the man became a living soul, malinaw po doon na hindi lang po yung basta soul, kasama po doon yung spirit. Okay? Punta po ng Romans 5. Romans chapter 5. Ay gusto ko po maunawaan niyo po ito na ang tao po, pinanganak po kasi siya na meron po siyang katawan at kaluluwa, okay? And supposed to be meron po siyang espiritu, pero yung espiritu po na yon ay patay. Okay? Hindi po to pareho ng konsepto ng spiritual ng original sin na sinasabi po ng mga Katoliko. Kasi ang original sin po, paniniwala po nila is the fact na ang tao born with a sin na minana nila kay Adan at kay Eva. Pero malinaw po sa Bible, na sinabi po ng Bible, na hindi ka po pwedeng parusahan sa kasalanan ng tatay mo. Okay, yung anak hindi pwedeng parusahan sa kasalanan ng tatay niya. At yung tatay ay hindi pwedeng parusahan sa kasalanan ng anak. So kung gano'n yung konsepto or batas ng Bible, paano natin, bakit tayo huhusgahan or bakit sa atin sisingilin, kumbaga, yung kasalanan ni Adan, right? Katulad tinuturo ng mga Katoliko na, hindi, namana mo yung kasalanan ni Adan eh. Okay, hindi ko namamana yung kasalanan. Okay? Ang namamana po natin is yung kakayahan po natin na makagawa ng kasalanan sapagkat tayo po ay ipinanganak na merong katawan at kaluluwa, pero yung espiritu po natin ay patay. Tingnan niyo po sa verse 12. Nandiyan po sa Romans 5 verse 12. Sabi po doon, wherefore, as by one man's sin entered into the world, and death by sin. So, ano sabi po ng Bible? Sabi po ng Bible sa Romans 5:12 na sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa mundo. Okay, sino po yung tao po na yon? Si Adan. Kasi si Adan po yung nagkasala, okay, kasi kumain po siya nung bunga po ng prutas ng kaalaman ng mabuti at masama. Sabi po doon, and death by sin, and so death passed upon all men. Pero pansin niyo po, sabi po doon, for that all have sinned. So pansin niyo, sabi ng Bible, yung kamatayan ay naipasa sa maraming mga tao, hindi dahil si Adan lang ang nagkasala, kundi kasi sabi ng Bible na sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tapos binigyan niya po yun ng linaw, yung verse 13 hanggang verse 17 po, nakalagay po yan sa parenthesis kasi emphasis po yan no statement na binigay niya sa verse 12. Sabi po doon, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. So, sinasabi po ng Bible, ang naipasa is yung kamatayan, hindi po yung kasalanan. Pansinin niyo po doon na, kasi baka isipin niyo, teka lang, itong verse pa lang, verse 14, sabi doon, naipasa yung kasalanan from Adam to Moses. Hindi po kasalanan yung napasa. Ang napasa po is yung kamatayan. Okay, verse 15 sabi po doon, but not as the offense, so also is the gift, is the free gift. For if through the offense of one man be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto men. So, ang illustration po is pinasa po ni Adan yung kamatayan, pero ang pinapasa po ni Jesus Christ is yung buhay na walang hanggan na regalo po ng Diyos. Punta po kayo ng verse 17. Talon na po natin yung verse 17. Sabi po doon, for if by one man's offense death reigned by one, which more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one. Punta po kayo ng John chapter 3. John chapter 3. John chapter 3. So, Brother Chris, paano nyo i-differentiate yung body at saka yung soul, tapos yung spirit? I would say na yung body and yung soul, that would be considered as yung physical part po natin. Kasi, although syempre yung katawan natin is basically kumbaga parang, yun po yung ginagamit po natin physically, yung flesh na tinatawag po natin. Okay. Pero yung kaluluwa po natin is the fact na tayo po ay nakakapag-isip, meron po tayong emosyon, and things like that. So that would be part of the physical realm, okay, yung physical side po natin kumbaga. But the spirit, okay, is basically what I would consider as supernatural, okay, or something na hindi siya parte ng physical life na. Hindi natin basta-basta kayang ipaliwanag with a logical basis kung ano yung spirito, kumbaga, or yung spirit po natin, because I believe that's part of the supernatural side nung pagkatao po natin. Okay? And the reason why I'm saying this is because I want you to understand na, again, tayo po mga tao, meron po tayong katawan at meron po tayong kaluluwa. Pero tayo mga saved, buhay po yung ating espiritu. Okay? Ngayon, may mga tao dito na buhay, unsaved sila, hindi po sila ligtas. Okay? And ang consequences po ng hindi nila pagiging ligtas, basically yung kanilang espiritu po ay patay. Okay? And katunayan po niyan, sabi po ng Bible, nung binigyan po ng illustration si Nicodemus, ang sinabi po ni Jesus Christ sa kanya, para daw po maligtas ang isang tao, kailangan po niya maborn again. Tingnan niyo po yung verse 1, John 3 verse 1. Sabi po doon, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews, and the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, pansin niyo sinabi po ng Bible na siya po ay kailangan mapanganak sa tubig at saka sa espiritu. So, yung born of the spirit, yun po yung kapanganakan po ng espiritu po natin. Muli, kumbaga, nung tayo po ay na-save, na nampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. So, yun po yung nag-resurrect po sa atin, yun po yung nabuhay na magbuli. Yun po yung tinatawag po natin na born again. By the way, just a side note, hindi po ito part ng preaching po natin, pero yung born of water po dyan, hindi po ibig sabihin niya ng water baptism. Okay? Kasi marami po mga tao sinasabi nila, hindi, kailangan mo mabautisman para maligtas kasi sabi dun sa John 3:5. Okay? Except a man be born of water. Number one, pag binabautisman ka po, hindi ka po pinapanganak. Okay? That's one. Okay? Pangalawa, sinasabi po ng Bible na born of water kasi pag ang babae ng anak, okay, meron pong water na nabe-break. So, yun po yung water na sinasabi po doon. Hindi po baptism or hindi po water baptism yung pinapatungkulan po dyan. Okay. So, balik yung verse 6, sabi po doon, that which is born of the flesh is flesh,
And that which is born of the Spirit is spirit. So yung born of water, sabi ng Bible, is flesh. So ibig sabihin po, no, kapag pinanganak ka, automatic meron kang kaluluwa, meron kang katawan, meron kang kaluluwa. Okay? Kasi syempre, di ba, kapag ang tao, ay patunay nun, may katawan ka, syempre, pero even yung bata, pag pinapanganak, umiiyak siya, meaning na meron na po siyang seat of emotion, something like that, na karamdaman. Pero, nung na-born of spirit ka, sabi doon, which is born out, that which is born of spirit is spirit, yun po yung kaluluwa po natin. And ang espiritu po natin. And ang interesting po dun sa word na spirit, kasi pag tinignan niyo po siya sa Bible, okay, marami po siyang implication. Like for example, yung Holy Spirit. Okay? Kapag sinabi natin Holy Spirit, obviously it pertains to one of the personality sa Trinity po natin. Isa po siyang tao, isa po siyang person. Kumbaga, he's a different entity from God the Father, from God the Son. Meron po siyang sariling gustong gawin or things like that. Isa po siyang considered as person, right? So, tawag natin doon Holy Spirit. Okay? Pero, papansinin niyo rin, meron ding mga tinatawag sa Bible, meron ding mga spirit sa Bible na you would consider as emotion. Okay? Example is nung sa Exodus, nung magbibuild sila nung tabernacle, sabi ng Bible, binigyan niya ng spirit of wisdom nakalimutan ko yung pangalan ng Bible character, pero nag-start yung pangalan niya sa B. Okay, so binigyan niya ng spirit of wisdom yon para makapaggawa ng mga kailangan gawin sa tabernacle. Okay? Or for example, sa book of Numbers, meron doon tinatawag na spirit of jealousy. Okay, hindi mo naman po pwedeng sabihin na espiritu yung jealousy na pag ikaw nagsiselos, okay, sinasaniban ka ng masamang espiritu or something like that, okay? Pero ang jealousy po is an emotion na nararamdaman po ng isa pong tao. Pero ang sabi po doon is that it's the spirit of jealousy, okay? And meron din po sa Bible, for example, 7 spirits of God. Okay? So, kapag tinignan niyo yung 7 spirits of God sa Isaiah, well, it shows na puro po siya mga emotions, okay? Or characteristics na po pwede pong gawin ng Diyos. Then, ang third application po ng word na spirit is basically yung mga unclean spirits, right? Or yung mga familiar spirits, so to speak, sa Bible, na nagpo-possess ng mga bagay na yun. And I think, the reason why I'm explaining this is because of the fact na ang pag-usapan po natin ay spiritual poisoning. Okay? Ibig sabihin, yung pagkalason po, na hindi lang po nung katawan, okay, kasi i-compare po natin, bakit natin hindi nahayaan tayo ay malason physically, pero meron din po tayo dapat i-consider na pagkalason po ng atin pong espiritu. Okay? And yung pagkalason po ng espiritu, makikita nyo po yun, kasi it would affect your emotion. Okay? And I would say na ito rin po ay isang form na parang yung familiar spirits or yung unclean spirits, so to speak, ay hinahayaan po kayong maramdaman po yun. Napunta po kayo ng Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter number 8. Deuteronomy chapter 8. So, yung first point po natin, gusto ko po makita ninyo na ang tao po, composed po siya ng body, ng soul, and ng spirit. And yung pangalawa po nating point, or gusto ko po maunawaan po natin, na katulad po kung paano natin inaalagaan yung ating katawan at yung ating kaluluwa, dapat din pong ganun po natin pangalagaan yung ating pong spiritual na yung ating pong espiritu, or yung ating pong spirit, kumbaga. And diyan po sa Deuteronomy chapter 8, pinapatungkulan po dyan kung paano po tayo dapat alagaan yung ating pong espiritu, in a sense na kumbaga parang kapag tayo po, di ba, ang tao kapag siya po ay aalagaan niya yung katawan niya, basically meron po siya dapat kinakain, right? Okay, and meron po siyang ini-exercise. Kung para maging physically fit ka, syempre kailangan mo kumain ng tama, okay, kailangan mo kumain ng gulay, ng prutas, ng karne.
And kailangan mo din syempre mag-exercise. Parang useless yun kung kakain ka lang ng masustansya pero hindi ka naman nag-exert ng physical effort para maging physically fit ka. Okay? Kasi eventually, kahit kumain ka ng maraming gulay or maraming prutas, kung hindi ka rin naman mag-exercise, I believe na wala siyang silbi. Okay? Hindi mo mapapractice yung... And the same way, ganun din naman. Kapag exercise ka lang ng exercise, right? Hindi ka kumakain ng tama, I guess, wala rin mangyayari dun sa ano. And, minsan, example po niyan, hindi ako physical expert regarding dyan. Pero may mga friends kasi ako, may mga kaibigan ako dati, na, alam niyo yun, nag-gym sila, pero nag-yoyosi sila. Okay? So, which is parang counterproductive kasi kaya ka nga nag-gym dapat para lumakas yung cardio mo. Tapos mag-yoyosi ka rin naman. Eh di, ganun din, makaka-apekto din siya sa cardio mo, di ba? So, ibig sabihin po, para mag-nourish yung body po natin, kailangan po natin ng pagkain at ng exercise. Now, ang ating pong spirito, the same way, ganun din po. Okay? Kailangan niya rin po, so to speak, ng pagkain and kailangan niya din po, so to speak, ng exercise. Now, ano po yung pagkain? Well, sabi po sa Deuteronomy chapter 8, tingnan niyo po sa verse 1, sabi po doon, all the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee this 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee and suffered thee to hunger and feed thee with manna which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man that not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord God, of the Lord that man lives. So, sinasabi po ng Bible nung sila po ay nandun sa wilderness 40 days and 40 years papunta po ng promised land. O kaya sabi po ng Bible, binigyan po sila ng Diyos ng pagkain. Sinuplayan po sila ng Diyos ng pagkain. At sinasabi po ng Diyos ni Moses sa kanila na yun po ay isang symbol or symbolic lesson na ibinigay po sa kanila ng Diyos para matutunan po nila yung konsepto na ang pagkain po ay hindi lang po, ang tao ay hindi lang basta nabubuhay sa pagkain pisikal na katulad po nung iniisip po nila. Kasi kung titingnan niyo po yung kwento ng manna, the reason kung bakit po binigay ng Diyos yung manna is dahil yung mga tao sa Israel, sila po ay nagko-complain na, buti pa sa Egypt, dati meron kaming kinakain na prutas. Dati kumakain kami ng isda. Ngayon dito, wala kaming makain na kahit na ano. And sinabi ng Bible, binigyan sila ng Diyos ng manna as sustenance para sa kanila, para patunayan na hindi lang yon ang kailangan nila sa buhay nila, kundi ang kailangan po nila is yung spiritual food na galing po sa Diyos, which is today, ang tawag po sa spiritual food na yon is yung Word of God. Okay? So kung baga yung pagkain na kailangan po ng espiritu po natin is hindi po siya is yung Word of God, yung mga salita po ng Diyos. Okay? Ngayon, ang problema po kasi dyan, and this is the reason why I'm saying it's a spiritual poisoning, kasi meron pong pure na salita po ng Diyos. Tama? Meron po salita ng Diyos na kapag binasa mo, alam mo na salita po ng Diyos. Pero at the same time, meron po mga Bible na corrupted. And I think that is one of the reasons na napopoison po, so to speak, yung kaluluwa natin if we're reading the wrong Bible. Kaya importante po na tama po yung binabasa po natin na Bible. Right? Kasi yun po yung spiritual na pagkain po natin araw-araw. Punta po kayo ng 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. So, meron kayong pagkain, right? Katulad ng tao, kumakain tayo, physically speaking. So, as a spiritual po natin, sa spirit po natin, kailangan po natin siya pakainin ng salita po ng Diyos. And I would say this, right? Na kapag, kung gaano ka kadalas kumain physically, okay, dapat ganun din yung application mo spiritually. Na kumbaga kung ikaw kumakain ka ng 3 times a day, okay, as much as possible, ganun din dapat pakainin mo yung kaluluwa mo with the same amount na kaya niya mag-survive sa loob ng isang araw or isang linggo. Obviously, nandito kayo sa church ngayon, nakakapakinig kayo, nakakapagbasa kayo ng Bible. So, that's one sustenance ng pagkain po natin. Pero, mapapansin nyo rin po, na hindi lang po yun, yung sustenance po natin. Kasi, tayo po ay,
hindi lang po siya sa pamamagitan ng doktrina na pinapaliwanag po sa iyo, kundi syempre sa Bible po, how you read your Bible every day, that's how you're going to supply your needs. Okay? Diyan po sa first, and yung susunod po doon is syempre, paano naman natin i-exercise, right? Well, tingnan niyo po ito sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 4, tingnan niyo po sa verse 1. Sabi po doon, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith. Pansinin niyo po sabi po doon, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ano po sinasabi po ng Bible? Sinasabi po ng Bible na in the last times, marami po daw pong magbabackslide. Kasi alam po natin to, na sa end times, ang sinasabi po ng Bible, there shall be a great falling away. Okay, kaya sabi po ng mga Baptist, yun daw po yung pre-trib. Okay, kasi yun daw po yung rapture. Okay, bago daw magka-rapture, kailangan many shall fall away. Yun daw po yung rapture dahil yun daw po yung mawawala po yung maraming mga Kristiyan. Hindi ko alam po paano ka babagsak ng pababa, ay paano ka aakyat ng pababa. Okay, kasi falling away, yung rapture pataas, di ba? So, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero, sinasabi ng Bible na meron daw po magkakaroon ng great apostasy sa church and the end times. At sinasabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 4 na ito daw po ay dahilan sapagkat maraming mga tao ang magbibigay po na o ang bibigay, sabi ng Bible dun sa mga seducing spirits. Okay? And sabi po dun, and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. So sabi po ng Bible na ito po ay dahilan sapagkat marami po magsisinungaling sa kanila. At gusto ko pa sa ninyo sinabi po kasi doon seducing spirit. So ibig sabihin, ito po ay dahilan sa mga tao na na-poison, nakinig sila ng maling bagay, at sila po ay na-seduce ng maling spirit po na yun. Tanong po kayo sa verse number 6. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Sabi po doon, but if thou put the brethren in remembrance of these things, sabi ni Paul kay Timothy, kung papaalalahanan mo yung mga kapatiran ng mga bagay na to, but thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Pansinin niyo, nourish up with the word of faith. So yun po yung sinasabi ko kanina sa inyo na word of faith na pagbabasa ng Bible, personal time ninyo ng pagbabasa ng Bible. Pero sabi din po doon, and of good doctrine whereunto thou hast attained. So makikita ninyo yung nourishment po na mabuting kaluluwa is nakabase po sa dalawang bagay. Yung words of faith na sinabi ko sa inyo kanina na dapat tama yung sinasabi sa inyo. But tama yung Bible na binabasa ninyo. But secondly is the fact na kailangan meron din kayong good doctrine. Okay? Kasi ang sinasabi ng Bible na kung wala kang good doctrine, yung context po ng 1 Timothy chapter 4, pwede kang ma-seduce ng ibang mga espiritu. Sabi, pwede kang maniwala sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga actually tinuturo ng Bible. And as a result, well, basically, maapektuhan yung espiritu mo, magiging backslider ka in a sense. Mamaya patitingnan po natin yung mga epekto ng spiritual poisoning. Pero sinasabi po ng Bible na manorish kayo kailangan ng dalawang bagay. Kailangan manorish kayo ng Bible, words of faith, and secondly po ng good doctrine, which is manggagaling po siya basically sa isang preacher sa loob po ng isang church na nagpe-preach po ng sermon, right? So, yun po yung sinasabi po ni Paul po kay Timothy. Sabi po dyan, verse 7, but refuse profane and old wives' fable, and exercise thyself rather unto godliness. So sinasabi ng Bible, ninirish ka ngayon ng salita ng Panginoon, ng Bible, ninirish ka ngayon ng good doctrine, at ang kailangan natin, pangalawa, i-exercise, kasi diba, sabi ko nga sa inyo kanina, yung nourishment ng katawan ng tao is basically sa pagkain tsaka sa exercise. Well, ang pagkain natin is yung good doctrine and yung Bible, and then ang exercise natin is basically living as a holy and separated life. Sabi ng Bible, you should exercise thyself rather unto godliness. Okay? So, ibig sabihin, as part ng nourishment ng Bible, as part ng nourishment ng ating mga
espiritu is the fact na ikaw ay kailangan mamuhay ng separated sa mundo. Mamuhay ka ng maka-Diyos, kumbaga. Okay, kasi kung hindi ka mamumuhay ng maka-Diyos, okay, kung ikaw ay magiging katulad lang ng mga tao sa ibang sa lugar nyo or sa mga kahalubilo mo, well, basically, mawawalang kwenta yung mabuting doktrina at saka yung nababasa mo sa Bible. Okay, pansinin niyo, no? May mga tao sa mundo, dito sa mundo, na ang sinasabi nila, Christian sila, tama? Tapos nagbabasa sila ng Bible and things like that. Pero hindi sila namumuhay ng separated. Right? Pero tingnan mo yung understanding nila pagdating sa salita ng Diyos, hindi rin tama. Okay, and I believe there's a correlation between that, na ang tao kasi, kung tama ang doktrina mo, mamumuhay ka ng separated from God. The mere fact na hindi ka namumuhay sa separated for God, hindi ka namumuhay ng maka-Diyos, okay, nakikipag-compromise ka, so to speak, sa mga tao, sa world, is because of the fact na hindi tama yung either nababasa mo from the Bible or yung tinuturo sa'yo sa loob ng church. Okay? Kasi here's the thing, kung ang church yung gumagamit ng King James at ang binabasa mo King James, hindi ito definitely yung problema kasi walang problema dito. Well, ano pa yung isang source ng nourishment mo? Yung isang source ng nourishment mo is yung good doctrine or yung doctrine na pinapakinggan mo sa church nyo. So kung hindi maayos yung doctrine, yung sinasabi o yung pinipreach sa church, well, ang mangyayari doon, ang mangyayari lang doon is that fact na magko-compromise ka, which is nakikita natin sa karamihan ng mga false Christian church or false Baptist churches na kiniklaim nila sila ay sa Diyos, nagbabasa sila ng Bible. Pero kung titingnan mo yung doctrine, yung way ng pamumuhay nila, hindi siya actually acceptable sa Diyos. Right? Punta po kayo ng Deuteronomy chapter 13. Psalms chapter 58 po. Psalms 58. Psalms 58. So, kailangan po nating i-nourish yung katawan po natin ng pagkain at ng exercise. So, in terms of our spirit, kailangan po natin siyang pakainin ng salita po ng Diyos, at yung exercise po natin is rather unto godliness, sabi ng Bible, or living a godly life. Pero gusto ko din po i-emphasize sa inyo yung importance po na kailangan po nating i-check yung kinakain po natin. Okay? Kasi diba, kung meron ka, for example, katawan, pag kumakain ka, okay, hindi ko alam sa inyo kasi may mga tao, syempre may mga tao maselan, okay, meron ba tong ganitong karaming, di ba kaya nga po may purpose yung nilalagay nilang nutrients, kahit minsan hindi totoo yun, di ba? Okay, nilalagay nila doon 0% sugar pero soft drinks. Paano karoon ng 0% sugar na soft drinks, di ba? Okay, so syempre hindi po, ang point ko lang, okay, syempre may mga tao maselan, titingnan nila kung ilang bang carbs yung kailangan mo, ilang proteins yung kailangan mo, and things like that. So, sensitive sila in terms of kung ano yung pinapasok nila sa katawan nila. Okay? And so, tayo din po mga tao, mga Kristiyano, in terms of our spirit, kailangan po maging mapili po tayo sa pinapakinggan po natin or sa ipinapasok po natin sa atin po mga spirit. Mamaya paliwanag ko po sa inyo yung concept. Kasi this is not really, nung tinignan ko po to, this is not really a 1+1 type of doctrine na kailangan magbasa ka lang ng Bible, makinig ka lang sa doctrine, sa preaching, okay na yon. Okay, hindi ko po sinasabi po yun. Pero ang point ko, marami pa po mga factors na maaari po tayo makuha, so to speak. Lalo na sa panahon ngayon, no? Kasi meron tayong YouTube, for example. Okay? Meron kayong merong internet, so marami kayong pwedeng mabasa, marami kayong pwedeng mapakinggan sa internet, okay? And gusto ko po naman po natin na as much as iniingatan po natin yung katawan natin na huwag makakain ng masamang pagkain kasi tayo po ay magkakasakit, the same thing po na dapat po natin gawin, na pinipili din po natin dapat yung pinapakinggan po natin or yung binabasa po natin, sapagkat maaari po ito makasama sa ating katawan. Yun po yung sinasabi ko po na spiritual poisoning. Now, nandun po, binasa po natin kanina yung 1 John chapter 4. Interesting po yun kasi sabi ng Bible na kailangan nating patunayan or itest. Sabi ng Bible, beloved, believe not every spirit. Basahin ko na lang po yung 1 John chapter 4 verse 1. Nasa Psalms po kayo, Psalms 58.
Pero sabi po ng 1 John 4:1, sabi po ng, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So sinabi ng Bible na kaya nyo kailangan i-test, kaya nyo kailangan huwag paniwalaan ang mga espiritu or yung mga bagay na ganito, sapagkat maraming false prophets yung lumabas or na meron na sa mundo. Pero kung papansinin niyo, the reason why I'm saying na interesting po yun, kasi i-describe po ng Bible itong mga false prophets. Okay, minsan po sinasabi po ng Bible, itong mga tao na to, meron silang mga dalang lason. Okay, pansinin niyo po yung Psalms 58. Tingnan niyo po yung verse 3. Psalms 58 verse 3, sabi po doon, the wicked are estranged from the womb. So yung wicked po dyan, nagpo-pertain po yan sa false prophet in our sense. Sabi po doon, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Pansin yung verse 4. Their poison is like the poison of a serpent. They are like the deaf adder that stoppeth her ear. Ano sinasabi po ng Bible? Na ito po mga tao na to, the false prophet, sila daw po yung mga tao na meron dala pong lason. So ang point ko, kaya po kayo kailangan mag-ingat sa mga ganitong mga bagay kasi yung kanila po sinasabi, okay, meron po yung mga lason. Okay, ngayon, sabi nyo, hindi naman lahat ng lason nakakamatay. Oo, pero nakaka-destroy po siya ng spirito po ninyo. Whether maliit man or malaking bahagi yun. Kasi kung titingnan po ninyo, okay, ito po yung pananaw ko po dyan. Parang kapag for example, di ba, meron kang pagkain na nilagyan mo ng lason, hindi naman 100% yung pagkain lason lang. Hindi mo naman po pwedeng ibigay yung muriatic acid, ito, pagkain mo ngayon. Tapos sabihin mo, hindi mo siya nilason, okay? Obviously, kung magbibigay ka ng lason, for example, sa daga, di ba? Kapag maglalasonin nyo yung daga, hindi naman ilalagay nyo doon, lason lang, di ba? Siyempre, lalagyan nyo ng konting pagkain yun, right? So, kung titingnan po natin yung bagay po na yun, ang gusto ko makuha ninyo, na minsan may mga bagay yung mga false prophet na pag tinignan ninyo, akala ninyo, tama. Okay, makinig kayo for example, kay Peter Tanchi. Okay, pag pinakinggan nyo yung sinasabi ni Peter Tanchi, okay, sasabihin nyo, Brother Chris, wala namang mali doon sa sinabi niya. Doon sa napakinggan ninyo, oo. Okay? Pero ito pong question doon. Number 1, sinabi niya ba lahat? Maaari kasing sinusugarcoat niya lang, ayaw niya lang sabihin sa inyo yung totoo, kaya sa tingin ninyo, wala siya sinabing mali. Pero ang pangalawa doon, ano ba sinasabi niya in terms of salvation, for example? Okay? Kasi kung sasabihin niya, teka lang, brother, kasi sinabi niya naman, kailangan mo manampalataya. Oo nga, sinabi niya, kailangan mo manampalataya, pero sinabi niya rin, kailangan mo magsisi ng kasalanan mo. Okay? So, ang problema, may pagkain kang tama, sa spiritual mo, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw maliligtas, kaso lang mayroong kasamang lason. Diba? Magsisi ka ng kasalanan mo. Yun yung problema minsan, hindi mo intindihan ng maraming mga Baptist. Sasabihin nila, bakit mo sinasabi na yung pastor namin false prophet? Sabi niya naman, maniwala ka kay Jesus Christ. Pero sinasabi niya rin kasi kailangan mo magsisi ng kasalanan mo. Minsan sinasabi din nila, hindi, manampalataya lang. Pero ito question ko, bakit mo sasabihin na hindi save yung tao na walang gawa o gumawa ng masama? Tama? Just because of the fact na hindi siya gumawa ng mabuti or things like that. Or for example, nagpakamatay. Hindi, walang mananampalataya magpapakamatay. O, di ba yung sinasabi nila? Bakit mo kailangan sabihin nyo? Kasi lason yun eh. Right? Yun yung poison na maraming mga tao ang hindi po nila nauunawaan. Ngayon, tanong, Brother Chris, paano po namin malalaman na false prophet po yun? Okay, punta po kayo ng Deuteronomy 13. Deuteronomy chapter 13. Deuteronomy chapter 13. Tingnan natin yung sinabi po ng Bible. Paano natin malalaman na hindi po siya galing sa Diyos, yung prophet po na yon? Now here's the thing, I believe every prophet po na binigay po sa atin ng Diyos,
sasabihin niya po kung ano yung sinasabi po ng Bible. Meron mga, I believe, ang Diyos po, nagbibigay po siya ng mga prophet po sa mga churches. Sabi ng Bible sa Ephesians 4, if I'm not mistaken, and He gives some apostles and some teachers and some evangelists for the working of the for the edification of the saints, for the work of the ministry and things like that. So, sabihin sa ang Diyos, nagbibigay po siya ng mga prophet. Ang problema, syempre, in our physical world, hindi naman po magsasalita ang Diyos. Right? So, nasa atin po yung kakayahan para mag-discern kung yung Diyos po ba ay kung yung tao po ba ngayon, kung yung propeta po ba ngayon ay galing po sa Diyos or hindi. Ito po isa sa mga examples ng Bible. Sabi po doon sa verse 1, Deuteronomy 13 verse 1, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and give it thee a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them, thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, sinasabi po ng Bible, kapag may propeta na sinabi, ito sambahin natin, wag natin sambahin yung Diyos, okay? Hindi po siya yung totoong propeta na galing po sa Diyos. Ano modern day example po nito? Okay, modern day example po nito yung mga pare. O, sabihin nila, ito yung santo, sambahin nyo to. Hindi po yun yung Diyos. Okay? So, ibig sabihin, hindi po sila dapat yung mga tao na dapat po natin sundin or i-consider po as prophet. Okay? Mga tao na sasabihin nila, ako yung Diyos. Okay? Ako yung anak ng Diyos or something like that. Okay? Hindi po yun yung sinasabi po ng Bible. Automatic yun po yung mga false prophet. Tama? Pero kung mapapasin ninyo, I believe na sinasabi po doon na hindi lang po yung let us go after other gods. Okay? Dapat po maunawaan po natin kung sino po yung Diyos na tinuturo po ng Bible. Like for example, kung yung preacher tinuturo niya na si Jesus Christ tao lang, automatic hindi po siya galing sa Diyos kasi ang turo po ng Bible si Jesus Christ ay Diyos. Okay? Or for example, tinuturo po nung tao na yung Diyos ay iisang Diyos lang, in a sense, okay, at hindi po siya po pwede maging God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, hindi po siya Trinity, oneness lang po, isa lang ang Diyos, okay, siya na rin yung Diyos Ama, siya na rin yung Diyos Anak, siya na rin yung Banal na Espiritu. Hindi po yun galing po sa Diyos kasi ang Diyos po, though iisa siyang Diyos, okay, siya po ay Diyos na consists of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ngayon, pag tinanong nyo sa akin paano nangyari yun, hindi ko alam. Okay, kasi di naman ako Diyos. Pero yun po ang malinaw na tinuturo po ng 1 John 5:7. Tama? So yung aspeto po na yun, ng Bible na kailangan po natin maunawa kung sino po yung Diyos. So, other than that God, kung meron pong ibang Diyos na tinuturo, number one, hindi na po siya yung Diyos. Example, yung Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan, right? Si Jesus Christ. Okay, kung hindi po siya yung Diyos na yun, ibig sabihin hindi po sila galing po sa Diyos ng Bible po. Punta po kayo Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18. Isa po pong example ng Bible sa Deuteronomy chapter 18 kung paano daw po malalaman na false prophet yon. Sabi po dun, but the prophet, verse 20, Deuteronomy 18 verse 20, but the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Okay, pero pansinin niyo yung detail na dinagdag po doon sa Deuteronomy chapter 18 verse 20. Kasi sa 13, sinabi niya na po na kapag ang tao, sinabi niya na sumamba kayo sa ibang Diyos, automatic false prophet na po yun. Pero ang dinagdag niya po doon is the fact na yung prophet po na yun, nag-presume. Ibig sabihin, in-assume niya na or sinasabi niya so to speak na ako ay nagsasalita sa pamamagitan ng Diyos. Tama? Ang example po niyan is yung mga tao na nagsasabi, ako sinugo ng Diyos, bigyan niyo sa akin lahat ng pera ninyo. Okay? Wala po sinabi ang Diyos na ibigay niyo sa kanila ibigay niyo sa Diyos lahat ng pera ninyo. Okay? Ang commandment po ng Diyos 10% lang. Okay? So yun lang po yung kailangan po ninyong ibigay sa Diyos. And sabi po doon, and if thou verse 21, and if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? When a prophet speaketh in the name of the Lord, in the thing follow not, nor come to pass,
That is the thing which the Lord hath not spoken, but the prophet that hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. So kapag isang bagay nangyari, pag isang bagay sinabi ng propeta, pero hindi nangyari, automatic false prophet yon. Bigyan ko ng example, okay, Seventh-day Adventist. So, sinabi nila, ito yung taon kung kailan dadating ang Panginoon, okay, hindi nangyari. Alam niyo, ito, minsan nagugulat ako sa mga ganitong mga tao. Kasi kahit na napatunayan na nila na mali yung religion nila, okay, nagsisimba pa rin sila doon sa religion nila, no? Zealous pa rin sila doon sa mga religion nila. Hindi ko maintindihan, may mga utak ba tong mga tao na to? Kasi kung ako, imagine niyo, di ba, Seventh-day Adventist ako before, tapos bigla sila nag-declare na, in the year, ganito, ganyan. Dadating na ang Panginoong Jesucristo, tapos biglang hindi dumating. Parang ako mismo sa sarili ko mapapahiya ako eh. Di ba? Kahit na membro lang ako ng religion na yon, teka lang, mukha yatang assuming lang itong Seventh-day Adventist. Pero kung titignan niyo, marami pa rin silang mga membro ngayon, tama? Kasi hindi po yun based kung logical o hindi yung hindi po yung base kung logical o hindi yung religion nyo. Okay, kaya minsan nakakatawa po itong mga minsan nakakatawa itong mga apologetics na to, di ba? Na parang gusto nila patunayan, hindi, logical yung pananampalataya namin. Ito yung totoo, ito yung ganito, ganyan. Pero ang totoo po kasi nun, hindi po kasi minsan nakabase yun sa logic. Okay, kaya nga po sinasabi ng Bible na kailangan po nating subukin yung espiritu kasi minsan kahit na po bigay po natin yung lahat ng logic, kung meron po minsan yung spirit na yon naka-hold po dun sa tao na hindi pa rin hindi pa rin sapat yung logic na binibigay mo sa kanila. Kasi hindi po logic yung problema. Ang logic po is ang problema po is yung spirito na umahawak po doon. And so, ang gusto ko po maunawaan nyo lang po, no, doon sa point po na yun is the fact na kailangan po natin maging mapili sa kinakain po natin. And, thirdly, gusto ko po maunawaan po natin na kailangan po nating i-desire na mas madalas o mas malaki yung spiritual needs po natin. Basahin ko na lang po sa inyo to. Punta po kayo ng 2 Corinthians 4. Pero sabi po ng Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. And sabi po ng Job chapter 23 verse 12, neither have I gone back from the commandment of his lips, I have esteemed the words of his mouth, referring to the words of God, more than my necessary food. So sabi po ni Job na kailangan mas bigyan po natin ng importansya ang salita po ng Diyos kaysa po sa ating pagkain spiritual, sa ating pagkain physical. Okay, then I would say na as much as you like, ako ang personal opinion ko po na I would say na tama na kung hindi nyo kaya na ibigay yung katulad nung sinasabi ni Job na kailangan mas necessary yung spiritual food, I would say na kung i-consider ninyo yung pagkain ninyo physically, na kung paano kayo kumain physically, dapat ganun din po yung pagtrato ninyo, or mas strict pa kumbaga yung standard niyo sa pagpili ng pagkain spiritual, sapagkat mas importante po yung spiritual food kaysa po sa physical food. Now, pag-usapan po natin yung mga epekto. Bakit natin kailangan malaman yung konsepto ng spiritual poisoning? Bakit mo kailangan, Brother Chris, ituro na kailangan natin pangalagaan yung espiritu po natin? Kahit na saved naman na ako, di ba? Hindi naman mawawala yung kaligtasan ko. Okay, pero dapat mo natin itong tingnan in this aspect. Kasi importante po yung number one, sabi ko nga kanina, importante yung spiritual po natin. But tingnan niyo po yung epekto nito sa mga unsaved. Now, katulad sabi ko kanina, okay, yung katawan yung unsaved, yung kanila pong espiritu ay automatic patay na. Okay? Pero kung titingnan niyo rin po yung aspect nung kanina, yung sinabi po sa Genesis 2 na yun po ay living soul, ibig sabihin po, yung kanilang kaluluwa ay naka-attach dun sa patay po nilang espiritu. So, the only way na mabubuhay po natin yung espiritu nila is through the fact na maligtas po yung kaluluwa nila. Make sense?
'Di ba? Kasi kung hindi maliligtas yung kaluluwa, hindi mabubuhay yung espiritu. Tama? So ang spiritual poisoning po sa kanila is not the fact na malalason talaga yung espiritu nila kasi patay na. Okay, I'm very picky sa pag-explain to sa inyo. Very technical sa pag-explain to sa inyo kasi gusto ko maunawaan niyo yung effect na kahit na ang tao ay unsaved o patay ang kanilang espiritu, meron pa rin pong epekto yung mga false prophet po sa kanila. Okay? At na-epektuhan po yun. Yung first na-effect po kasi ng spiritual poisoning is yung pagkalito, na gusto ko po ipakita sa inyo, is yung pagkalito ng mga tao tungkol po sa kaligtasan. Okay? Now, tandaan po natin, sabi po ng Bible sa 1 Corinthians 14:33, nasa ano po kayo, 2 Corinthians 4, sabi po ng 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the saints. So, sabi ng Bible, hindi po Diyos ang may author ng confusion. Pero makakakita po kayo ng mga tao, at ito po yung gusto ko po maunawa, isa pa sa mga gusto ko po maunawa nyo, kaya pinalis ko po itong sermon na to. Na minsan may makakausap po tayo ng mga tao na, alam niyo yun, dati Katoliko, tapos naging akong Iglesia ni Cristo, tapos naging akong Baptist, tapos naging akong Seventh-day Adventist, tapos naging Muslim ako. Alam niyo yung religion, yung tao na sinalihan niya na yung lahat ng religion? Okay? Pansinin niyo yung tao na yun kapag nakakausap kayo ng ganun, mahirap ma-save, tama? Alam niyo kung bakit? Kasi marami na siyang lasong nakuha. So, ang gusto ko maunawaan ninyo na kahit na unsaved, meron pa rin epekto yung mga false prophets na to sa kanila kasi mas lalo silang nagiging mahirap iligtas. Whereas, kung meron lang silang, for example, imagine niyo, compare niyo sila sa tao na may kinalakiang isang relihiyon lang. Tama? For example, Katoliko. Naging Katoliko lang sila for the rest of their life hanggang sa makausap nyo sila. Hindi ba't comparatively mas mabilis silang maligtas? Alam nyo kung bakit? Kasi konting lason lang yung kailangan nyong gamutin. Pero yung mga tao na for example, sinalihan na nila lahat ng klase ng relihiyon. Okay, meron po kasi ako nakausap niyan recently. Sabi niya sa akin, hindi, ako alam ko naman yan eh. Alam mo, dati na akong sumama na ako sa Christian. Sumama na ako sa Iglesia ni Cristo. Sumama na ako sa Seventh-day Adventist. Sumama na ako kay Jehovah's Witnesses. Tapos, ang sabi niya sa akin, interestingly, sabi niya sa akin, alam mo, kung yan ang totoo, maniniwala ako. Basta sabi mo totoo yan, maniniwala ako sa'yo. Alam mo ang epekto, ang dating nun sa akin, ang sinasabi niya, kung ano man yung sabihin ko, paniniwalaan niya. So, ibig sabihin, kapag may taong kumausap sa kanya, tapos sinabi ng tao na yon na hindi Diyos si Jesus Christ, maniniwala din siya. Okay? Ngayon, ang problema nun, confused na siya kasi ako sasabihin ko sa kanya. And in fact, sinasabi niya sa akin, hindi, alam mo, pareho lang yan ng pareho lang kayo ng mga Katoliko eh. Di ba narinig yun na yun? Sa Out of Soul Wings, sabi nila, hindi, kayo naman mga Baptist, pareho lang naman kayo ng mga Katoliko eh. Ang sinabi ko doon sa tao, sinabi ko doon sa kausap ko, alam nyo, hindi po kami pareho ng mga Katoliko. Alam niyo kung bakit? Kasi tinuturo po ng mga Katoliko na para maligtas ka, kailangan mo sundin yung 7 sakramento. Tapos sabi niya sa akin, hindi, dati yun. Ngayon, sabi ng pari sa amin, kailangan mo na lang manampalataya. Sagot ko, kasi na-realize na po ng pari ninyo na imposibleng matupad yung 7 sakramento. Kaya tinuturo niya na sa inyo, manampalataya. Pero deep down, sabi ko, hindi po yung tinuturo ng simbahan po ninyo. Tinuturo po ng simbahan ninyo, kailangan yung gumawa ng mabuti para maligtas. Okay, so magkaiba po tayo. Hindi po tayo pareho. Pero makakita kayo nun, di ba? Ng mga tao, nakatingin nila, lahat ng religion pare-pareho. Okay, and the reason for that is the fact na sila po kasi ay nalason na po. And sasabihin ko po sa inyo, meron pong espiritu yon. Okay, tingnan niyo po yung 2 Peter chapter 4 verse 1. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Sabi po lang, therefore, seeing we have this ministry, we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the word, condemning ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world, yun po yung spirit. Okay, sino po yun? Si Satan.
Okay, sino po yun? Yung devil. Sabi po doon, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, ano sinasabi ni Apostle Paul, na may mga tao na hinayaan ng devil or ginamit ng devil na sila ay mabulag nang sa gayon hindi sila manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ko, ito yung ang example ng mga ganitong klase ng tao is yung mga tao na sinalihan na lahat ng klase ng reliyon. Okay, wherein, masyado na sila mahirap maligtas to the point na, minsan, gusto mo na lang silang sukukan kasi, minsan sasabihin pa nga nila, so, hindi, wala akong kasalanan. Dahil sa sobrang dami na, dahil akala nila, sobrang dami na nila, hindi, alam ko na yan! Okay, yun. Hindi po, ibig sabihin nun, hindi sila maliligtas. So, yun po ang epekto sa unsaved. Brother Chris, paano sa unsaved? Paano sa saved? Okay. Punta po kayo ng 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. Bigyan ko, ang example po, marami po itong category, okay? Pinili ko na lang po ito kasi sobrang dami pong pwede kong ipakita sa inyo na epekto ng spiritual poisoning sa mga tao or sa mga ligtas na tao. Pero ang isang example po nito is yung vexation, okay, and yung pagkatakot. Okay? Kasi yung spiritual poisoning po, ulitin po natin, gusto ko lang emphasize, yung spirit po pinapakain po natin sa pamamagitan po ng pakikinig at saka ng panonood. Okay, kung ano yung nakikita ng ating mata, kung ano yung naririnig natin, tama kasi syempre pag binabasa mo, tinitingnan mo. Okay, bigyan ko na example napatunay po nun na ang spiritual po natin, pinapakain po natin sa pamamagitan ng nakikita po natin, tsaka ng naririnig po natin. Isipin nyo yung sabi po ng Bible sa Romans, diba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Pansinin nyo, ang sinabi ng Bible para magkaroon ka ng faith, yung pananampalataya mo daw, galing sa pakikinig. Right? So, yung pakikinig mo, yung nakikita mo, okay, yun yung nakaka-apekto basically sa kung ano yung pinapakain mo sa spiritual mo. Ang example po ng isang Kristiyano na sobrang naapektuhan ng kasalanan po ng mundo, yung spirit ng kasalanan ng mundo, okay, is si Lot. Kasi rin yung sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 2 verse 7. Sabi po doon, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked, for that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, ang ginawa doon, vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Ang sinasabi ng Bible, na kapag tayo daw po, na lagi tayo nakikisama sa mga tao na makasalanan, okay, imagine niyo si Lot, di ba? Si Lot nakatira siya sa Sodom and Gomorrah. Ang yung Sodom and Gomorrah, di ba? Seat of, parang ito yun, parang and here's the thing, parang ka nasa Pilipinas, okay? Sabihin na natin yung Sodom and Gomorrah, parang nasa Pilipinas. Brother Chris, grabe ka naman. Di ba naman, saan ka naman pupunta dito sa Manila na di ka makakakita ng bakla tsaka tomboy? Di ba? So, para ka rin, so kung ako tatanungin mo, para ka na rin namuhay sa Sodom and Gomorrah. Kasi isipin nyo, honestly, isipin nyo, i-challenge ko kayo, magbigay kayo ng trabaho dito sa Pilipinas, dito sa Manila, sa Cavite, okay, na hindi ka makakakita ng bakla or ng tomboy sa buong 8 hours ng trabaho mo. Wala. Minsan nga katrabaho mo pa sila eh. Di ba? Minsan boss mo pa. Okay? Iba na, hindi mo na nga i-consider yung customer na bakla or tomboy. Yung katrabaho mo na lang. Di ba? So, hindi ba't parang pwede mo na sabihin na ikaw ay nasa loob ng Sodom and Gomorrah? Okay, na yung nakikita mo, nakakatrabaho mo, puro bakla. Okay? Ganun doon po si Lot. At alam niyo ang resulta kay Lot? Sabi ng Bible, yung kanyang matuwid na kaluluwa, na-vex. Ano po ibig sabihin ng na-vex? Ang ibig sabihin po ng na-vex na bagabag yung kanyang kaluluwa, okay, dahil po sa kanyang nakita at sa kanyang narinig. Okay? Sabi po ng 2 Timothy, punta po ng Isaiah 30. Isaiah 30. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So ang sabi ng Bible na ang Diyos hindi po nagbibigay po sa atin ng spirit ng takot, espiritu ng katakutan, pero ang binigay niya po sa atin ay espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng matinong pag-iisip. Pero kung papansinin niyo dun sa kwento po ni Lot, di ba? Sobrang takot niya. Okay? And hindi ko po alam yung degree ng takot niya, pero kung
kung titingnan niyo po yun, sa sobrang takot niya, inoffer niya yung kanyang mga anak dun sa mga sodomites. Okay, now hindi ko alam kung tama. I mean, I'm not giving any justification dun sa ginawa ni Lot kasi point blank masama yon, whatever. Okay, pero sinasabi ko lang is that would be probably one of the cases, one of the things na pinapakita po ng Bible na sobrang takot ni Lot sa mga sodomites, sa mga bakla, tsaka sa tomboy ng panahon niya sa Sodom and Gomorrah, to the point na kaya niya pong ibigay yung kanyang mga anak sa kanila. Right? Kasi imagine mo kahit ako, hindi ko sasabihin na yung sobrang tapang kong tao, pero kung let's say for example, bigla kaming dinumog ng mga bakla, tapos sinasabi nila, ilabas mo yung anak mo! Ay, bahala na, patay na kung patay, di ba? Pero hindi ko ibibigay yung mga anak ko para molestyahin itong mga tao na to. So yun po yung makita po natin, isa sa mga epekto po ng ng spiritual poisoning sa mga Christians, yung kanila pong vexation, pagkabagabag, tsaka yung kanila pong takot. Pero isa pa po sa mga problema po na yun, isa po sa mga problema po ng spiritual poisoning, epekto po dito, minsan nagiging rebellious po yung isang same people, yung isang same person. Tingnan niyo po sa Isaiah 30 verse 1, sabi po doon, "Woe to the rebellious children, saith the Lord, take counsel not of me, but not of me, and that covereth with a cover, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. They walk to go down to Egypt, and they have not asked at my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in shadow of Egypt your confusion. For his princes are at Zoan, and his ambassadors came to Hanes. They are all ashamed of a people that could not profit them, nor be unhelped, nor profit, but ashamed, and also were reproached. The burden of the beasts of the south, into the land of trouble and anguish, from whence come the young and the lion, the viper, the fiery flying serpent, they will carry their riches upon their shoulders of young asses, and their treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them. For the Egyptians shall help in vain, to no purpose. Therefore I cried concerning this, their strength is to sit still. Now go, write it before in a table, and note it in a book, that it may be for a time to come, forever and ever." And yung verse po na, wait lang po sabi po sa verse 9, hindi ko kasi nakopya yung verse. Yun po kasi yung verse na gusto kong ipakita sa inyo. Sabi po doon, Isaiah 30 verse 9, sabi po doon, "That this is a rebellious people, lying children that will not hear the law of the Lord, which say to the seers," pansinin niyo po sabi po doon, "which say to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceit." Ano yung gusto ko makita niyo po yung ano sa 10 at sa 9 tsaka sa 10, na ang epekto po ng pagiging rebellious person, or yung dahilan kung bakit po sila ay rebellious people, isa pagkat sinabi po nila sa kanilang mga propeta na huwag kayong mag-prophesy ng tama. Okay, so ano yung pinrophesy ng mga propeta nila? Mali. So yun po yung spiritual poison. Kaya nakikita ko po doon, naging rebellious po sila kasi wala po silang tamang doktrina na napakinggan. Wala po silang right preaching na napakinggan. So therefore, sila po ay naging rebellious. Therefore, epekto po yun ng pagiging backslidden po, pagiging rebellious po nila. Okay. Last effect po, gusto ko pong ipakita sa inyo. Punta po kayo ng Galatians chapter 5. Isa pa pong epekto ng spiritual poisoning is yung paglakad po natin sa ating pong laman. Okay? Or ang simple term po doon is yung pagbabackslide po natin. Okay? Brother Chris, ano po ba ibig sabihin pa nagbabackslide ka? Okay? Isipin nyo parang nag-slide kayo pabalik. Diba? Or nakabalik kayo. Ang point po nun is kapag hindi nyo po ginagawa yung mga bagay na dati nyo ginagawa para sa Panginoon, that's a sign of backslidden. Okay, ngayon,
tayo po bilang mga tao, bilang mga Christians, from time to time, we're backslidden. Minsan po tayo po ay hindi po sumusunod sa utos ng Diyos. Pero minsan nakakabalik po tayo sa pamamagitan po ng right preaching. Tama? Pero kapag ang tao hindi po siya nakapakinig na tamang salita ng Diyos, hindi po siya nakapagbasa ng Bible, ang tendency po nito ay maglakad po siya sa laman, ang tendency po ay mag-backslide po siya. Pansinin niyo sabi ng Bible sa Galatians 5, sabi po sa verse 16, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led by the Spirit, ye are not under the law." And sabi po doon, ito yung mga bagay na binigay niya po when you are in the flesh. "Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of which I tell you before, as I have told you in times past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God." So, ano sinasabi ng Bible? Na itong mga bagay na to, na pag ginawa ninyo kapag, dahil kayo ay nasa laman. Now, let me just clarify this. Hindi ko po sinasabi na kapag nasa laman kayo, gagawin nyo lahat ng bagay na to. Okay? Kasi, like for example, murders. Okay? Malamang sa inyo, wala namang papatay ng tao. Hopefully. Pero, kasi for example, murders, drunkenness, revelings, yung itong mga bagay na to, hindi niya naman po siguro malamang gagawin. Pero ito po yung mga evidence po ng walking in the flesh. So, maaaring kayo po ay laging galit. Right? Mahilig po kayo makapagtalo, variance, right? Lagi kayong merong strife, meron kayong heresy, for example. Yun po ay epekto po ng inyong pong paglakad sa laman. And katulad sinabi ko kanina, na isa po sa mga practice po para ma-sustain, ma-nourish up ninyo yung inyong pong mga spirito is the fact na kayo po ay maglakad sa spirito. Sabi po ng Bible sa verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law." Lastly, punta po kayo ng 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. So point number 1, kailangan po nating maunawaan na tayo po ay composed ng body, soul, and spirit. Point number 2, na kailangan po nating i-nourish yung ating pong katawan o yung ating pong spirito katulad ng pag-nourish po natin sa ating mga katawan. Point 3, pinag-usapan po natin kung ano yung epekto kapag nalason yung ating mga kaluluwa. So lastly, gusto ko na lang pong iwan sa inyo paano po ninyo matetest yung kada spirit. Kasi sabi ng Bible, you have to, beloved, believe not every spirit, but test every spirit whether they are of God, because many false prophets are gone into the world. Tingnan nyo sa verse 2, sabi doon, "Whereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus is Christ is caught into the flesh, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is not come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist, whereof we have heard that it should come, and even now already is it in the world." So, binaliwanag ko na po ito sa inyo kanina, nasabi po ng Bible na kapag ang tao, sinasabi niya, o ang spirito sinasabi niya na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, meaning Diyos siya na nagkatawang tao, okay, namatay para sa ating mga kasalanan, siya po ay Spirit of God. And then lastly po, punta po kayo ng Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. So, isa po sa mga unang test. Unang pong gusto kong maunawaan ninyo, pag itetest ninyo ang isang tao, Brother Chris, dapat ko po siyang pakinggan. Unang question, save po siya. Naniniwala po ba siya na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan? Yun po ba yung pinaniniwalaan niya? So, ibig sabihin, kung makikinig kayo sa isang tao, or sa isang so-called influencer, right? Lalo na ngayon sa stage ng social media, na maraming influencers, so to speak. Tanongin nyo muna, save ba? Okay, and here's the thing, I'm not saying na dapat lahat po ay spiritualize po natin. Pero, isipin niyo, di ba, pupunta ba kayo sa isang doktor or sa isang tao na hindi naman expert sa medisina kung meron kayong sakit? Di ba? So, kung ang aspeto spiritual, dapat doon po kayo pupunta sa expert sa spiritual things. Ngayon, kung ang tao po hindi po saved, teka lang, wala pa nga siya sa level 0.
Okay, kumbaga sa level of knowledge, mas kung ikaw saved person, at nakikinig ka sa mga tao na katulad ng mga, alam nyo yun, katulad ng mga false prophet, like, mahirap magsabi kasi baka sensor tayo. Pero anyways, di ba, katulad din na Kenneth Copeland, okay, yung mga foreigners na lang, nila sino tawag dito? Si Joel Osteen, di ba? Yung sa Baptist Bibles nakikinig ako nung isang araw, parang yung asawa pa ni Osteen, ni Joel Osteen, hindi pala naniniwalang Diyos si Jesus Christ, no? Parang weird, no? Tapos sabihin nila Kristiyano sila. Right? Anyways, pero di ba? Kung makikinig kayo sa mga ganong mga speakers, mas marami pa kayong alam spiritual things doon. Kasi save kayo, sila hindi. Okay? So, ang point ko, kailangan, pag makikinig kayo ng isang tao, number one, especially about spiritual things, tingnan nyo muna, save ba siya? Okay? But secondly, sabi ng Bible kasi sa Philippians 4 po kayo, sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast to that which is good. So sabi ng Bible na kailangan patunayan natin yung lahat ng bagay at kunin natin, panghawakan daw po natin yung mga bagay na tama. It connects directly po sa Philippians chapter 4. Tingnan niyo po yung verse 8. Sabi po doon, finally brethren, ito po yung mga dapat po nating bagay na dapat po nating isipin. Sabi po doon, finally brethren, whatsoever things are true, sabi po ng 1 Thessalonians 5:21, pareho po yun, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. So, anong point ko dito, Brother Chris? Kung sinasabi ko po sa inyo, na kung kayo po titingin spiritually side, number one, tingnan nyo po kung saved. Okay? Now, in terms of other things, not spiritual. For example, maghahanap kayo ng programmer, okay? Or nag-aaral kayo ng magluto, okay? Huwag po kayong makikinig dun sa cook, dun sa chef, okay, na blatantly atheist. Okay? Kasi maaaring expert siya, okay, pero here's the thing, I don't think na tama pong makinig kayo sa mga tao na directly, blatantly, blatantly dinideny nila yung existence ni Jesus Christ. Kasi I think na hindi rin po yung tama sa spiritual niyo. Kasi sabi ng Bible sa Philippians chapter 4 verse 8, sabi po doon, whatsoever things are honest and whatsoever things are just. Okay? So, kung blatantly, doon sa mismo habang nagluluto siya, sinasabi niya yung tungkol kay Jesus Christ, na hindi totoo si Jesus Christ or something like that, obviously, don't listen to him. Okay? Kasi here's the thing, yung sinasabi pong prophet sa Bible, okay, yun po yung tao na yung context po kasi ng panahon nila, yun lang po yung tao nagpapahayag ng salita po ng Diyos. Okay? Ngayon, sa panahon po natin ngayon, gusto ko po maunawaan yung po to, na dahil po tayo ay marami ng technology, ways para masabi yung gusto po nating sabihin, okay, hindi lang po ito patungkol sa mga false prophets na alam ninyong blatantly may religion or something like that, okay? May mga tao po sa mundong to na hindi po sila propeta, so to speak, pero nilalaso nila yung mga kaluluwa. Okay, bigyan ko kayo ng example. Okay, mga artista. Sa US, hindi to problema. Pero sa atin, problema to. Alam niyo kung bakit? Okay? Kasi maraming mga artista ang sasabihin nila, hindi, Christian kami. Okay? Pero may mga kissing scene. Right? Pero nag-agree sila sa mga kissing scene. Nag-agree sila na magpakita ng mga hindi naman dapat nila ipakita sa katawan nila. Okay? I mean, hindi sila nagsusuot ng maayos. Okay? And sasabihin, trabaho yun, Brother Chris. Oo nga. Pero kung papakinggan mo sila, nilalason mo yung kaluluwa mo kasi hindi yun tama. Hindi siya honest, hindi siya just. Okay? Hindi siya of good report, so to speak. Okay? So, point out ko, yun sinasabi ko sa inyo na in the technical world, kapag non-spiritual side, yung pinag-uusapan po natin, na kapag spiritual side, simple lang. Kung save yan, pakinggan mo. Kung hindi, huwag mo pakinggan.
Pero, in the non-technical world, doon sa ibang aspeto ng buhay po natin, or sorry, non-spiritual side ng buhay po natin, piliin nyo din po yung pakikinggan ninyo kasi hindi po lahat ng dapat na pinapakinggan ninyo tama. Okay? Kasi pag pinakinggan nyo sila, mismo yung espiritu ninyo, sila po yung... Kasi isipin nyo, mga artista, yung mga idol nila, di ba? Sasabihin nila, oh, Christian kami. Tapos, makikita mo sila sa mga ganito klase ng pelikula and things like that. Anong nagiging epekto sa Christian? Sabi nila, pwede naman pala eh. Kasi si ganito nga, ginagawa eh, di ba? Kaya ako po minsan, naiinis talaga ako kapag yung isang artista, sinasabi nila, Christian sila, pero hindi naman sila namumuhay ng tama. Or minsan, di ba, makita ninyo yun, yung minsan, I think it was 2 years ago, na merong artista na bash, di ba? Kasi sabi niya, kailangan mo magsisi ng kasalanan mo. Tapos kahit na pumatay ka, pupunta ka pa rin ng langit kasi nagsisi ka na ng kasalanan mo. Okay, nabash siya. Tapos, yung mga Christian first, hindi yun ang mensahe ni Jesus Christ. Hindi po, number one, hindi po mensahe ni Jesus Christ na kailangan mo magsisi ng kasalanan mo para maligtas ka. Tama yung second side na kapag nakapatay ka ng tao, okay, pupunta ka may possibility pa rin na pumunta ka ng langit. Pero here's the thing, hindi po yun sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan. Right? Sa pamamagitan po yun ng pananampalataya. So let's be careful kasi meron pong konsepto na ganito sa Bible na tinuturo po na kailangan po natin subukin yung bawat espiritu pinapakinggan po natin sapagkat maaari po tayong malason kapag hindi po natin ginawa. Let's pray. Dear Father, Lord, maraming salamat sa araw po ito na ibigay niyo po sa amin, Panginoon, kami, Lord God, ay yung po tinulukan, Lord God, na maliwanagan sa topic po na ito, Panginoon, spiritual po. Tulungan niyo po, paano na i-discern po mga kausap, Panginoon, mga pinapakinggan, Lord God, sa mga buhay po namin. Kung sila po ba, Panginoon, ay dapat po namin pakinggan or kung sila po, Panginoon, ay makaka-apekto upang hindi po maging maayos sa akin po mga spiritual na pamumuhay, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na kayo nga po, Panginoon, na mag-bless sa amin, Panginoon, dito sa Cavite, Lord God, na magkaroon po kami, Panginoon, ng maraming mga kapatiran, Lord God, na patuloy po maglilingkod po sa inyo at sa inyo pong pangalan, Panginoon, ay mag-preach ng gospel, Panginoon, at patuloy na susuporta pa sa gawain po ito. Amin po pinag-pray, Panginoon, yung may bahay po na ito na patuloy niyo pong i-pour out yung blessing sa kanila, Panginoon, sa patuloy pong pagpapagamit ng kanila pong tahanan. Ngayon din po, amin pong hinihiling, Panginoon, yung bawat miyembro, Panginoon, ng iglesia ito. Bless niyo po, Panginoon, yung kanila pong mga trabaho. Kayo nga po, Panginoon, ang mag-guide po sa kanila, Panginoon, sa mga bagay na gusto po nilang gawin. At kayo nga po, Panginoon, patuloy paunawa po sa amin, Panginoon, ng mga bagay na dapat po namin maunawaan. Patawarin niyo po kayo para sa po mga kasalanan in Christ name I pray. Amen.